Noong 18 ng Pebrero 1981, itinanghal ng Santo Papa Juan Pablo II si Lorenzo Ruiz bilang Beato ng Pilipinas sa Luneta Park. Noong 18 ng Oktubre 1987, itinanghal siya na kauna-unahang santong Pilipino ng Inang Simbahan sa Roma. Sa pagkakataong ito, pinarangalan at kinilala na siyang San Lorenzo Ruiz, hindi lamang ng bansang Pilipinas kundi ng buong mundo. Sa Luneta Park, makikita natin ang malaking estatwa ni San Lorenzo Ruiz na nakatayo sa isang malaking bato na nagpapahayag. Ako si Lorenzo Ruiz, isang Pilipino. Bagamat mahirap at simpleng tao lang, ay pinaging dapat ng Diyos na maging santo. Hello, San Lorenzo. Paano ka ba naging santo? Hindi ka naman pari, hindi ka naman matalino. Pero paano nangyari ito? Ako ba? Pwede maging katulad mo? Sige na, San Lorenzo. Sabihin mo sa akin, paano ka naging santo? Ang Diyos ang may kagagawa nito. Sa bayan ng Binondo, isang munting pueblo ang pinananahanan ng mga Intsek, Tagala at ilang mestizo. Dito ako isinilang sa taong 1600. Katulad ng karamihan sa puok na iyon, Intsek ang aking ama at Tagala naman ang aking ina. Sa pangangalaga ng aking mga magulang at pamamatnubay ng mga paring Dominikano, namulat ang aking isip sa pananampalatayang Kristiyano. Sila ang aking mga unang katikista. Sa pamamagitan din nila, nakilala ko at natutunang mahalin ang mahal na Birhen. Ako'y nakasapi sa konfradya ng Santo Rosario. Malaki ang naging bahagi ng mga pari sa aking pag-aaral. Sila ang tumulong sa akin upang ako'y maging isang mahusay na eskribano. Nang lumaon, ako ay napakasal at nabiyayaan naman ng 3 supling. Hanggang sa isang araw, ako'y napagbintangan kaya lihim akong tumakas. Sa tulong ng mga pari, isinama nila ako sa 5 piling misyonaryo papuntang Macau, China, sakay ng isang sampan. Ganun na lamang ang aming pagkagulat nang malaman naming napadpad kami sa Okinawa, Hapon. Panahon noon ng matinding persekusyon. Lubos na ipinagbabawal sa mga Kristiyano ang manatili doon at mangaral. Hindi nagtagal, kami ay nahuli at dinala sa Nagasaki. Bakit di ka tumakas? O kaya, nagsabi na hindi ka Kristiyano? Total, hindi ka naman pari. Naisip ko nga yan. Sa katunayan, sa laki ng takot ko at sa hirap na dinanas namin, kamunti ko nang itakwil ang aking relihiyon. Ngunit ang Diyos mismo ang nagpapatatag sa akin. Pakinggan mo, boy, ang nasabi ko sa harap ng hukom. Ipakilala mo ngayon yung sarili at sabihin mo ang dahilan kung bakit ka nagtatago dito sa Hapon. Ano ang sasabihin ko sa aking sarili? Wala akong nalalaman. Bakit ninyo ako pinapahirapan? Ako'y isang Pilipino.
Ako'y may asawa at 3 anak. Sumama lang ako sa paring ito makatakas lamang sa Maynila. Kung gayon, itatakwil mo ba ang iyong pananampalataya kung di ka namin papatayin? Iyan ang hindi ko magagawa kailanman, sapagkat ako'y isang Kristiyano. Mamamatay ako ng dahil sa Diyos, at sa Kanya ay ihahandog ko kahit ang 1,000 buhay ko. Gawin ninyo sa akin kung ano man ang ibig ninyo. Kung gayon, narapat kang patayin. Hala, ilabas yan! Ibitin ng patiwari, pahirapan hanggang sa siya'y mamatay. Patayin lahat ng mga Kristiyano! OMG! Hindi ka ba natakot? Bakit matapang ka? Tumapang na lang ako doon sa harap ng kamatayan. Sa Diyos nang galing ang aking lakas ng loob, kaya hindi ko siya naitakwil. Ang Diyos talaga ang gumagawa ng santo. Tingnan mo, hindi ko ginusto o sinadya. Hindi ba tumakas pa nga ako para iligtas ang aking buhay? Magagawa ko ba ito, San Lorenzo? Kaya ba itong gawin ng ibang Pilipino? Bakit nga hindi? Hindi mo ba nakikita ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa? Ang kanilang pananampalataya ay nagbibigay sa kanila ng tapang at lakas ng loob. Hindi biro ang lumayo sa sariling bansa at lumayo sa mga mahal sa buhay. Naranasan ko din ito. Malungkot, nakakatakot, at walang kasiguraduhan. Nakikita ng buong mundo na maaaring maging bayani ang mga Pilipino. Saan mang sulok ng mundo nandoon sila, ay nandun ako. Dahil nakikita sa kanila ang pagmamahal sa kanilang trabaho, pagmamalasakit sa kapwa, at ang pakikipaglaban sa pananampalataya sa Diyos. Sa gawain nilang ito, ay naipapalaganap nila ang mabuting balita ni Kristo. Tunay na si Kristo ang pinagmula ng kabanalan. Pero tayong mga tao ay kailangan ding kumilos. Wala naman talagang aksidente sa Diyos. Sa anumang paraan at pangyayari, ipinahahayag niya ang kanyang kalooban. Sa bawat pagkakataong dumarating, pwede tayong sumagot sa kanya ng oo o hindi. Ng Diyos na kapiling niya, sabay-sabay